Isang lalaki ang nakaupo, nanunood ng may matinding takot habang dumaraan sa harap niya ang isang humaharurot na trap. Sa sumunod na segundo, biglang nagbago ang kapaligiran mula sa labas tungo sa loob ng isang gusali. Hindi ito isang virtual reality experience kundi isang real-time interactive simulation sa loob ng isang courtroom. Ang nagwawalang trap na iyon ay puno ng mga pampasabog. At kung hindi ito mapipigilan, ang gusali ng korte at libu-libong buhay ay maglalaho sa loob ng ilang minuto. Ang lalaking nakaupo sa upuan ang namumuno sa operasyong ito, ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay isang bilanggong nasa death row. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at pagdami ng marahas na krimen, nanguna ang Los Angeles sa pagbuo at paggamit ng isang AI trial system na tinatawag na Mercy Court. Lahat ng mararahas na kriminal ay sumasailalim na ngayon sa matalinong paghusga ng isang AI. Isang AI Chief Executive ang gumaganap bilang hukom, hurado, at tagapagpatupad ng hatol. Tuluyan nang napalitan ng sistemang ito ang tradisyonal na pagbibigay hatol. Sa loob ng 2 taon ng operasyon, nilitis at pinatawan ng kamatayan ng Mercy Court ang 18 mararahas na kriminal. Dahil dito, bumaba ng 68% ang antas ng krimen sa lungsod. Nabuo ang paniniwala ng publiko, kapag pumasok ka sa Mercy Court, tiyak na kamatayan ang iyong kahihinatnan. Si Chris, nakakagising pa lamang sa upuan, ang ika-19 na sospek na lilitisin sa araw na ito. Hindi siya maaaring tumawag ng abogado at maaari lamang makipag-usap sa AI Chief Executive na si Maddox na nakaupo sa kanyang harapan. Lubos na naguguluhan si Chris, walang ideya kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Nakilala ni Maddox si Chris. Isa siyang lead detective sa Major Crimes Unit, at sa katunayan, si Chris mismo ang kauna-unahang nagpadala ng 8 naunang kriminal sa Mercy Court. Pero kabalintunaang siya naman ngayon ang nililitis. Bilang isang detective, alam ni Chris kung paano gumagana ang AI court. Nang makita ni Maddox na medyo bumalik na ang ulirat ni Chris, ipinaalam niya na lampas sa limitasyon ang alcohol level sa dugo nito at mahigit 5 oras na itong walang malay. Ang dahilan kung bakit siya nakakulong sa silid na ito ay dahil inaakusahan siyang pinatay ang kanyang asawa na si Nicole. Alam ni Maddox na hindi ito paniniwalaan ni Chris, kaya agad siyang nagpatugtog ng isang video. Ito ay raw footage ng pagdating ng mga paramedic sa pinangyarihan. Ang taong nakahandusay sa lupa ay ang kanyang asawa na si Nicole, at ang batang babae sa tabi nito ay ang kanyang anak. Who did this to you? Chris. Oh my God, that's impossible. Para bang tuluyang tumigil ang mundo ni Chris. Hindi niya matanggap na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Hindi pinansin ni Maddox ang emosyonal niyang reaksyon dahil nasa big data system ang buong profile ni Chris. Isa siya sa mga unang detective na sumuporta sa AI adjudication. Sa katunayan, ang unang kriminal na pinatawan ng kamatayan ng AI, si David, ay inaresto ni Chris at ng kanyang partner. Kaya kumpiyansa si Maddox na nauunawaan ni Chris ang buong AI judicial framework. Mr. Raven, how do you plead? I'm not guilty. Alam ni Maddox na walang kusang aamin sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang suspicion index ni Chris ay nasa 97.5% na halos katumbas na ng hatol na kamatayan. Binuksan ni Maddox ang Los Angeles Cloud Database para kay Chris. Naroon ang lahat ng record na may kaugnayan sa kanyang mga kakilala, kabilang ang pribadong impormasyon. Ayon sa batas, maaaring i-access ni Chris ang anumang impormasyon na makakatulong sa kanya upang patunayan ang kanyang inosensya, kahit maliit ang pag-asa. Basta may kinalaman sa kaso ang kanyang mga hiling, bubuksan ni Maddox ang lahat ng resources para magamit niya. Ang oras na ibinigay sa kanya ay eksaktong 70 minuto. Kung sa loob nito ay makakahanap siya ng ebidensya na maglilinis sa kanyang pangalan, makakalaya siya. Kung hindi, kapag naubos ang oras, ang upuang kanyang kinauupuan ay maglalabas ng nakamamatay na sound waves upang patayin siya sa mismong lugar. Patuloy na iginiit ni Chris ang kanyang inosensya, ngunit habang tinitingnan ng umaandar na timer, napagtanto niyang tanging matibay na ebidensya lamang ang kinikilala ng AI. Pinayuhan siya ni Maddox na huwag sayangin ang oras at binuksan ang kasalukuyang ebidensya. Ayon sa surveillance footage, 8:51 ng umaga, nagmaneho si Chris papunta sa trabaho, ngunit hindi siya bumaba, sa halip bumalik siya pauwi. Dumating siya sa bahay ng 9:22. Nang makita siya ni Nicole, agad itong pumasok sa loob at ikinandado ang pinto. Nang kumatok si Chris, sinabihan siya ni Nicole na umalis, malinaw na may mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Sinuntok ni Chris ang surveillance camera sabay kumuha ng susi at pumasok sa bahay. Pagkalipas ng 26 na minuto, lumabas si Chris at umalis. Bandang 10:00, makalipas ang kalahating oras, umuwi ang kanilang anak na si Britt.
Pagpasok niya, napasigaw siya nang makita ang kanyang ina na malubhang sugatan sa sahig. Ayon sa pagsusuri ng crime scene, ang salarin ay right-handed. Ang sanhi ng kamatayan ay isang matalim na bagay na tumagos sa vertebrae at nakapinsala sa atay. Sa kabila ng pagsisikap na iligtas siya, namatay si Nicole. Si Chris ay right-handed at natagpuan ang sariwang dugo ni Nicole sa kanyang mga damit. Nandoon din ang kanyang mga fingerprints sa sandatang ginamit. Pagkatapos umalis sa bahay, makikita sa surveillance na hindi siya bumalik sa istasyon kundi pumunta sa isang bar at nagsimulang uminom. Nang siya ay dakpin ng ibang pulis, nakipaglaban pa siya sa kanila. Nagkaroon ng rambulan ng ilang minuto hanggang sa tumakas siya at pinatumba ng isang kasamahan gamit ang baton. Iyon ang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay ng mahigit 5 oras. Tumanggi si Chris na aminin ang lahat ng ito, sinasabing wala siyang maalala sa mga pangyayaring iyon. Kaya ipinaalala din ni Maddox na kung gayon, malamang hindi niya rin maalala ang pagpatay sa kanyang asawa. Karaniwan ang pagkawala ng alaala dahil sa pagkalasing, ngunit hindi nagsisinungaling ang surveillance footage. Why did you return home? Itinanong ito ni Maddox upang matukoy ang motibo ni Chris batay sa umiiral na lohika at ebidensya. Gayunpaman, si Chris ay nasa ganap na pagbagsak ng estado at hindi niya maituon ang kanyang isipan para mag-isip. Nang marinig na nais niyang makausap ang kanyang anak, sinabi ni Maddox na hindi pinapayagan ang mga menor de edad na makilahok sa mga paglilitis sa korte maliban kung sila ay saksi sa pangyayari. Ngunit pinayagan si Chris na suriin ang mga record na kaugnay ni Britt. Talk to my daughter! Naramdaman ni Maddox ang sumasabog na emosyon ni Chris at sandaling natahimik. Kaya naman tinulungan na lang niya si Chris na gumawa ng text message para kay Britt na nagsasabing nasa Mercy Court siya at tinatanong kung handa itong makipag-usap at hinihiling na tumawag ito sa loob ng 1 oras. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng bahagyang pag-iba sa AI na si Maddox. Nagpatuloy siya sa pagsasabing hindi maaaring direktang tawagan ni Chris si Britt, ngunit maaari niyang tawagan ang kaibigan niyang si Rob. Si Rob ang boss ni Nicole at malapit na kaibigan ni Chris. Pareho silang miyembro ng support group para sa mga alcoholic. Gayunpaman, kaunti lamang ang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon sa usapang ito. Umiiyak lamang si Chris habang iginigiit na hindi siya ang pumatay, habang si Rob ay nagbigay lamang ng pakikiramay. Pagkatapos ng tawag, hiniling ni Chris na muling tumawag, nais niyang patunayan ni Rob na mahal nila ng kanyang asawa ang isa't isa upang ipaliwanag kay Maddox na wala siyang dahilan para kitilin ang buhay nito. Ngunit agad na inilabas ni Maddox ang 20 taong kasaysayan ng kanilang pagsasama. Nagsimula silang mag-date 20 taon na ang nakalipas, nagpakasal sa tabing dagat makalipas ang 3 taon, at nagkaroon ng anak 1 taon pagkatapos. Naging masaya ang pamilya, hanggang sa isang misyon na iniatas kay Chris kung saan namatay ang kanyang partner na si Ray. Sinisisi ni Chris ang sarili sa pagkamatay ni Ray, at mula noon nagbago na siya at nalulong sa alak. Dahil dito, naging marahas ang kanyang ugali. Ipinakita ng mga text message sa pagitan ng kanyang asawa at mga kaibigan na may hindi bababa sa 50 insidente ng pagkawala niya sa kontrol sa nakalipas na 6 na buwan. Mayroon ding video na kinunan ng kanilang anak na nagpapakitang nag-aaway ang mag-asawa. Sa video, may hawak si Chris na maliit na kutsilyo. Agad na inilabas ni Maddox ang mga video record ni Britt. Mom's in her bed crying. Dad legit scared the shit out of us yesterday. Telling you, dude's dangerous. I can come get you out of there if you want. You know I can make that happen. Who the hell is this guy? We follow Brit's socials. Okay, she didn't post any of this stuff. Bahagyang nagulat si Chris sa video. Ipinakita ni Maddox ang 2 Instagram account. Parehong kay Britt ang mga ito, ngunit ang nasa kanan ay isang lihim na account na nakatago sa kanyang mga magulang. Ang nakikita ng mga magulang ay ang mabuting bersyon ni Britt, habang ang nakatagong account ay nagpapakita ng ibang panig niya. Ang huling video sa lihim na account ay mula sa gabi bago namatay si Nicole. Akala ni Britt ay umuwi na ang kanyang ama kaya pinutol niya ang tawag sa kanyang nobyo, ngunit nang lumabas siya ng kwarto, wala siyang nadatnang tao sa bahay. Sa sandaling iyon, matapos matanggap ni Britt ang text mula kay Maddox, tumawag si Britt. Mabilis na pinunasan ni Chris ang kanyang luha at sinagot ang tawag. Sinabi ni Britt na siya ang humugot ng patalim, iniisip na kung hindi niya ginawa iyon, baka nailigtas pa ang kanyang ina. Inaliw siya ni Chris at sinabing hindi niya kasalanan iyon. Hindi maintindihan ni Britt kung bakit nakakulong si Chris sa Mercy Court. Sa kaibuturan, hindi pa rin siya naniniwalang ang kanyang ama ang pumatay. Ngunit agad na kinuha ng kanyang lolo ang telepono at pinatay ang tawag dahil sa nakaraang 2 taon ng mga paglilitis, wala pang sinumang pinaghinalaan na pumasok sa Mercy Court ang nakalabas ng buhay. Kaya walang naniniwalang inosente si Chris.
Gayunpaman, ang makita ang kanyang anak ay bahagyang nagpatatag sa isipan ni Chris. Bilang isang lead detective, alam niyang formality na lamang ang countdown. Lahat ng sospek ay sinusuri ng AI gamit ang pinagsamang ebidensya. Ang sinumang may suspicion index na higit sa 80% ay dinadala rito. Ibig sabihin, kung may ebidensya na magpapababa sa hinala kay Chris, matagal na sana itong isinama ng AI sa pagsusuri. Hindi nagsisinungaling ang AI at hindi ito nagtatago ng impormasyon. Ngunit alam ni Chris na hindi siya ang pumatay, na nangangahulugang ang tunay na salarin ay nakaiwas sa mata ng AI at sa cloud data. Bilang detective at bilang asawa, kailangan niyang mahanap ang tunay na salarin. Sa kahilingan ni Chris, ikinonekta siya ni Maddox sa kanyang partner na si Jacqueline. Habang nabubuo ang imahe at muling nire-reconstruct ang eksena, naroon pa rin si Jacqueline sa pinangyarihan ng krimen, ang bahay ni Chris. Una, sinuri ni Chris ang nakalap na datos, pagkatapos ay hiniling kay Jacqueline na muling lakarin ang eksena. Sa pag-aproba ni Maddox, na-activate ang scene scan ng function. Sa sumunod na sandali, napunta si Chris sa isang immersive na first-person view ng kanyang bahay. Sa rekonstruksyon, makikita ang isang basag na plorera sa sahig ng dining room. Nanatiling tahimik si Chris nang makita ito. Pagkatapos, inutusan niya si Jacqueline na pumunta sa kusina. Sa pag-scan dito, nakita ang eksaktong posisyon ng bangkay at isang bakas ng paa sa dugo. Ipinakita ng pagsusuri na kay Britt ang bakas ng paa. Mayroon ding mga piraso ng basag na plato sa counter. Batay sa anggulo at posisyon, pinaniniwala ang ibinato ito ni Nicole sa umaatake bilang pagtatanggol. Sa sandaling iyon, kinuha ng killer ang maliit na kutsilyo na kalaunan ay natagpuan sa katawan ng biktima. Gayunpaman, ang mga fingerprint sa kutsilyo ay perpektong tumutugma kay Chris. Nang suriin ni Chris ang fiber data mula sa eksena, natuklasan niyang ang mga buhok na narecover ay kanya rin. Dahil siya ang laging nasa bahay at pangunahing gumagamit ng kutsilyong iyon, hindi niya ito ikinagulat. Ipinapahiwatig lamang nito na napakahusay ng killer sa pagtatago at pag-iwas sa pagtuklas. Ang teorya ay nag-away ang mag-asawa, nawalan ng kontrol ang lalaki, at sa bugso ng galit ay napatay ang kanyang asawa. Sumang-ayon si Chris sa lohika ng teorya, ngunit hindi sa ideyang siya ang pumatay. Naniniwala siyang may ibang lalaking sangkot sa isang krimen kasama ang kanyang asawa. Hiniling niyang makita ang call history ni Nicole. Agad itong ipinakita ni Maddox. Nakatuon si Chris sa mga numerong hindi nakasave bilang contact. Ipinakita ng talaan na 33% ng mga tawag ay kay Chris, 26% sa kanilang anak, 10% sa kanyang mga magulang, at ang natitira ay sa kanyang pinagtatrabahuhan, ang Viking Shipping. Naalala ni Chris na habang nagtatalo sila, tila may tinitext ang kanyang asawa, isang sandaling nakuhanan sa video ng kanilang anak. Gayunpaman, sinabi ni Maddox na batay sa scan ng telepono ni Nicole, wala itong ipinadala o natanggap na mensahe sa oras na iyon. Wala ring record na may pangalawang telepono si Nicole. Agad na tinanong ni Jacqueline ang kanyang mga kasamahan kung may natagpo ang pangalawang telepono sa bahay. Tinanong nila si Chris kung tumawag na ba siya sa isa pang numero ni Nicole. Kinuha ni Maddox ang data ng telepono ni Chris at nakakita ng isang hindi pinangalanang numero mula 6 na buwan na ang nakalipas. Minsan nang tumawag ang numerong iyon kay Chris. Sinubukan ni Maddox tawagan ang numero. Walang narinig si Jacqueline sa loob ng bahay, ngunit iniulat ng mga pulis sa labas na may tunog na nagmumula sa kotse. Agad na lumabas si Jacqueline, binasag ang bintana ng kotse ni Nicole at natagpuan ang isang tumutunog na teleponong nakatago sa loob. Isa itong black market phone na hindi naka-upload sa cloud ang data. Iisa lamang ang numerong madalas tawagan sa device na iyon. Nang tawagan ang numero, agad ibinaba ng taong nasa kabilang linya nang marinig na Mercy Court ang tumatawag. Natunton ang lokasyon sa Red District. Inutusan ni Maddox si Jacqueline na agad pumunta roon. Mahalagang tuklas ito para sa katotohanan. Gayunpaman, bahagya lamang nitong ibinaba ang suspicion index ni Chris mula 97.5% hanggang 96.5%. Maliit man ang pagbaba, simula pa rin ito. Pagdating ni Jacqueline sa Red District, mabilis niyang natunton ang lalaking tumatakas. Habang hinahabol ng pulisya, inilabas ni Maddox ang profile ng lalaki. Ang pangalan niya ay Patrick, 36 na taong gulang, assistant chef na may record ng hindi pagbabayad ng renta at social fraud. Nang makita na tumakas ang sospek papunta sa bubong, nagpalipad si Jacqueline ng maliit na drone. Sinundan nito si Patrick hanggang sa helipad kung saan sa wakas ay nahuli at napasuko siya ni Jacqueline. Ipinaliwanag ni Patrick na tumakbo lamang siya dahil natakot siya sa reputasyon ng Mercy Court. Inutusan siya ni Maddox na aminin ang lahat upang malinis ang kanyang pangalan.
Inamin ni Patrick na may relasyon sila ni Nicole, ngunit iginiit niyang hindi siya mamamatay tao. Kinumpirma ng mga video record na ibinigay ni Maddox na marami silang lihim na pagkikita. Gayunpaman, sa oras ng pagpatay, nasa trabaho si Patrick sa kusina, kaya may matibay siyang alibay. Napagpasyahan ni Chris na tiyak na hindi si Patrick ang pumatay. Sa kabila nito, ikinulong si Patrick ng 48 oras dahil sa pagtutol sa pag-aresto. Sa halip na ibalik ang orihinal na suspicion index ni Chris, itinaas pa ito ni Maddox sa 98%. Ayon sa lohika ni Maddox, alam na raw ni Chris ang tungkol sa relasyon ngunit hindi niya kilala ang lalaki, kaya pinatay niya ang kanyang asawa dahil sa selos. Iminumungkahi ng teorya na ginamit lang daw ni Chris ang mga resources ng korte upang mahanap ang kalaguyo ng kanyang asawa. Pero itinanggi ni Chris ang mga paratang ni Maddox. Iginiit niya na seryoso siyang hanapin ang tunay na salarin dahil alam niya sa sarili na hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Sinimulan niyang ikwento ng mahinahon ang tunay na pangyayari sa kanyang nakaraan. 2 taon na ang nakalipas, naharang nila ng kanyang partner na si Ray ang isang sasakyan. Habang naghahanda silang inspeksyonin ito, tumawag si Nicole at sinabi ni Ray kay Chris na manatili muna sa sasakyan habang siya ang hahawak sa tila ordinaryong checkpoint. Ang sandaling iyon ng kapabayaan ay humantong sa trahedya. Napuruhan si Ray at tumawag ng backup habang hinahabol ang mga sospek. Sa gitna ng habulan, tumigil sa paghinga si Ray. Sa init ng sitwasyon, pinili ni Chris na unahin ang misyon at binangga ang sasakyan ng mga sospek. Nawalan ng malay ang isa habang tumakas ang isa papunta sa malapit na dalampasigan. Sinunod ni Chris ang protocol at inaresto ang lalaki sa halip na barilin ito. Labis niyang pinagsisihan ng desisyong iyon nang kalaunan ay mapawalang sala ang sospek sa korte. Matapos nito, nalulong si Chris sa alak at naging hindi matatag ang kanyang emosyon. Ang mga alitan nila ng kanyang asawa ay dulot ng kanyang pag-inom. Noong umagang iyon, papunta sana siya sa istasyon ngunit napansin niyang nawawala ang nakatagong bote ng alak, kaya agad siyang bumalik sa bahay. Sa paniniwalang itinago ni Nicole ang kanyang alak, sinadya niyang basagin ang paboritong florera nito. Nasugatan si Nicole habang nililinis ang mga bubog at nagkaroon ng dugo sa damit ni Chris habang tinutulungan siyang balutan ang sugat. Bagamat may punto ang paliwanag na ito, mahirap itong patunayan. Una, hindi agad ito inamin ni Chris. Pangalawa, walang footage ng 26 na minuto niya sa loob ng bahay. Bagamat walang emosyon ang AI na si Maddox, kaya niyang unawain ang kilos ng tao gamit ang kanyang malawak na database. Batay sa kilos at ekspresyon ni Chris, nagsisimula siyang maniwala na inosente ito. Ngunit hindi sapat ang paniniwalang iyon upang baguhin ang resulta kung walang pisikal na ebidensya. Kung hindi, magpapatuloy ang kanyang programming sa paghatol. Napagtanto ni Chris na kailangan niyang magpakatatag at ayusin ang kanyang mga iniisip. Tinanong niya ang sarili ng 3 bagay: sino ang sospek, ano ang motibo, at paano ito ginawa. Hiniling niya kay Maddox na ipakita ang lahat ng taong may contact sa kanyang asawa. Sa harap ng maraming mukha sa screen, ginamit niya ang proseso ng eliminasyon. Inalis niya si Patrick, ang kanyang mga biyenan, at hinati ang mga kaibigan at katrabaho sa 2 grupo, 16 na katrabaho at 9 na kaibigan. Mahirap hanapin ang isang salarin sa 25 tao. Naalala niya ang sinabi ni Patrick na hindi kailanman tunay na pinahalagahan ni Chris si Nicole o pinakinggan ang kanyang mga problema. Doon niya napagtanto na maaaring naghanap si Nicole ng iba dahil si Patrick ay may oras makinig sa kanyang mga problema. Dahil dito, agad niyang pinakiusapan si Maddox na tawagan ang detention center kung saan ikinulong si Patrick. Matapos magpakilala si Maddox sa hepe, dinala ng isang opisyal ang telepono kay Patrick. Sa pagtatanong ni Chris, ibinunyag ni Patrick na madalas magreklamo si Nicole tungkol sa matinding pressure sa trabaho. Mukhang inatasan siya ng kanyang superior na imbestigahan ang nawawalang kargamento, isang problemang lubhang bumabagabag sa kanya. Ang kumpanya ni Nicole ay dalubhasa sa pagtransport ng mga kemikal na ang ilan ay napakahalaga. Pagkarinig nito, agad ibinaba ni Chris ang tawag at tinanggal ang lahat ng kaibigan ni Nicole sa listahan ng mga sospek. Napagpasyahan niyang malamang na nasa mga katrabaho nito ang salarin. Kaya muli siyang nakipag-ugnayan kay Jacqueline at inutusan itong pumunta muna sa pinagtatrabahuhan ni Nicole. Matapos ang tawag, sinabi niya kay Maddox na minsan ay umaasa ang mga investigador sa kutob. Humiling siya na i-play muli ang mga video mula sa party na ginanap sa kanilang bahay noong nakaraang weekend. Naroon ang lahat ng katrabaho ni Nicole, ngunit matapos ang masusing pagmamasid, wala siyang nakitang kahina-hinala. Napansin din niya na kahit may 46 na sasakyang dumaan sa kanilang bahay noong umaga ng pagpatay, ni isa ay walang huminto.
Dahil Lunes ngayon at Linggo ginanap ang party, isang nakakatakot na posibilidad ang sumagi sa isip ni Chris. Nagtago ang killer sa loob ng bahay buong weekend at hindi kailanman umalis. Kaya hiniling niya kay Maddox na kunin ang records ng lahat ng nagmaneho papunta sa kanyang bahay noong araw ng party. Ipinakita ng surveillance na may kabuuang 4 na sasakyan at ang isa ay pag-aari ni Rob na may sakay na 4 na tao kabilang si Rob. Pagkakita nito, agad na pinakonekta ni Chris si Maddox kay Rob. Sa tawag, tinanong niya kung ang 3 tao na sumakay sa kanyang kotse noong Linggo ay umalis din kasama niya. Hindi inaasahan, sinabi ni Rob na ang 3 pasahero ay nag-book ng kanya-kanyang taxi pauwi. Pagkatapos, tinanong ni Chris kung sino ang hindi pumasok sa trabaho noong Lunes ng umaga. Sumagot si Rob na lahat ay dumating sa oras maliban kay Nicole. Pagkababa ng tawag, sandaling nag-isip si Chris bago muling panoorin ang video na kuha ng kanyang anak. Pinaghihinalaan niyang may narinig na ingay ang killer na nagdulot sa kanyang anak na magkamaling isipin na si Chris ang umuwi. Kung totoo ito, malamang may mahalagang detalye na nakuhanan ng kamera. Bago panoorin, tinanong niya kay Maddox ang eksaktong oras ng pag-record. Lumalabas na kuha ito ng 9:15 ng gabi. Ngunit 10:07 ng gabing iyon, nasa istasyon pa ng pulis si Chris. Ibig sabihin, hindi siya ang pinanggalingan ng ingay. Sa ganitong batayan, muling kinausap ni Chris ang kanyang anak upang itanong kung may napansin itong kakaiba habang kinukunan ang video, habang sabay niyang nire-review ang footage. Sa gitna ng pagsasalaysay ni Britt at sa mga frame ng video, napansin ni Chris na bahagyang nakabukas ang pinto ng basement. We always keep that door closed. Play it again. I mean, it's freaking ghost. Nang i-zoom in ito, nakita nila ni Maddox ang isang kamay na nagsasara ng pinto. Dahil dito, agad na inalis ni Chris sa listahan ng lahat ng babae sa mga kasamahan ni Nicole. 6 na sospek na lamang ang natira. Sa puntong ito, pinaalalahanan siya ni Maddox na mag-isip ng sunod-sunod at huwag kalimutan ang nabanggit ni Patrick tungkol sa nawawalang kargamento, na isang mahalagang impormasyon. Sa pagkatanto ng kahalagahan nito, pinapasok ni Chris si Maddox sa back-end database ng Viking Shipping. Una nilang sinuri ang email history ni Nicole at hinanap ang salitang missing. Nakakita sila ng pag-uusap tungkol sa pagkawala ng isang kemikal na tinatawag na UG. Ang UG ay nangangahulugang urea granules, isang karaniwang kargamento ng kumpanya. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, nakita nila ang email kung saan sinabi ni Nicole na dapat manatiling lihim ang usapin sa kanilang 3. Sa mas malalim na pagsisiyasat, nalaman nilang may isang lalaking nagngangalang Holt na may alam din sa sitwasyon. Sinimulan ni Chris ang pagsisiyasat sa records ng kumpanya. Natuklasan niyang sa nakalipas na 6 na buwan, ang dami ng bawat shipment ay incorrect. Kahit tama ang physical orders at billing, bawat pickup ay may dagdag na 50 kg na container. Ibig sabihin, may nagmanipula sa database upang maitago ang pagnanakaw ng UG. Dahil nabanggit ang pangalan ni Holt, sinuri ni Chris kung nakipag-ugnayan ito kay Nicole. Sa mga email ni Holt, nakita niyang minsan itong humiling ng pribadong meeting kay Nicole. Agad niyang kinuha ang CCTV footage mula sa oras ng meeting na iyon. Sa audio, lumabas na natuklasan din ni Holt ang pagnanakaw, ngunit pinipilit niyang manahimik si Nicole. Gusto ni Nicole na i-report ito sa autoridad, ngunit hindi sila nagkasundo. Dahil dito, sinuri ni Chris ang kalagayang pinansyal ni Holt at nagulat siya sa natuklasan. Malaki ang utang ni Holt sa credit card. Sa dami ng delinquent accounts na pula, iisa lang ang berde, isang money transfer mula sa kanyang boss na si Rob. Sa puntong ito, nagsimulang bumaba ang suspicion index ni Chris habang si Holt ang nagiging pangunahing suspect. Upang hindi maalerto ang target, muling tinawagan ni Chris si Rob, ngunit si Holt ang sumagot. Sinabi ni Holt na lumabas si Rob at hahanapin niya ito. Pagkaalis ni Holt, nagplano sina Chris at Maddox kung paano siya mapapaamin. Alam nilang darating si Jacqueline sa loob ng 4 na minuto, kaya malabong makatakas siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Holt at sinabing hindi niya mahanap si Rob. Binalaan siya ni Chris na huwag mag-aksaya ng oras at sinabi niyang alam na niya ang tungkol sa malaking utang nito. Dahil dito, nag-alangan si Holt. Sa harap ng sabayang titig ng AI trial, tuluyang umamin si Holt. Inamin niyang mula sa pagkalulong niya sa sugal ang kanyang mga utang at minsan siyang tinutulungan ni Rob na pahiramin ng pera, kaya pakiramdam niya ay may malaking utang na loob siya kay Rob. Nang matuklasan niyang si Rob ang nagnanakaw ng kargamento, kinausap niya si Nicole upang pigilan itong magsumbong. Biglang tinanong ni Chris kung nasaan si Rob. Sinabi ni Holt na hindi niya alam, tanging alam niya ay nag-leave ito noong umaga, ang tanging taong hindi pumasok sa opisina.
Idinagdag pa niya na matapos ang party noong linggo, pinakiusapan siya ni Rob na ilayo ang kotse nito, na nagpapahiwatig na hindi ito umalis gamit ang sarili nitong sasakyan. Dahil dito, nagtagni-tagni ang lahat para kay Chris. Agad niyang inutusan si Jack na arestuhin si Rob. Kasabay nito, ipinakita ni Maddox ang video ni Holt na nagmamaneho ng kotse, at lumabas na si Rob ay nagtatago sa trunk buong oras. Napatunayan nito ang kwento ni Holt, at si Rob na ang pangunahing pinaghihinalaan. Sa utos ni Chris, pinalibutan ng unang grupo ng pulis ang bahay ni Rob. Pagpasok nila, natuklasan nilang walang laman ang bahay. Habang hinahalughog ng tactical team ang lugar, minomonitor naman ni Maddox ang mga CCTV sa bawat intersection upang mahanap ang isang truck na may logo ng Viking. Sa loob ng bahay, may natagpo ang kakaibang larawan ang mga pulis. May 2 litrato ni Rob noong bata pa siya, ngunit ang isa ay napunit sa kalahati. Nakaramdam ng kakaiba si Chris kaya pinahanap niya kay Maddox kung sino ang nasa nawawalang kalahating larawan. Samantala, natagpuan ng tactical team ang isang maliit na bodega sa likod ng bahay ni Rob na puno ng mga mapa at kemikal. Naisip ni Chris kung ano ang balak gawin ni Rob sa isang truck na puno ng ilegal na materyales. Hindi ito maaaring ibenta ng basta-basta. Kung dadalhin ito sa Red District, maaagaw agad ang kargamento bago pa siya makababa ng truck. Ibinunyag ni Maddox na may master's degree si Rob sa electrical engineering at eksperto rin sa chemistry. Maya-maya, may nahanap na libro ang mga pulis. Batay sa laman nito, agad na pagtanto ni Maddox na ang UG ay maaaring gamitin hindi lamang sa paggawa ng ilegal na produkto kundi pati sa paggawa ng bomba. Bukod pa rito, ang nitric acid, isa pang kemikal na kailangan, ay karaniwang ipinapadala rin ng Viking. Sa puntong iyon, 100% ng sigurado si Chris na gumawa si Rob ng isang truck na puno ng bomba. Habang siya ay nabibigla, natunton ni Maddox ang isang mabilis na truck na papunta sa sentro ng lungsod. Kasabay nito, nahanap niya ang kabilang kalahati ng napunit na larawan. Ang batang nasa kaliwa ay si Rob, at ang nasa kanan ay si David. Pagkakita nito, tuluyang nanlumo si Chris. Si David ang kauna-unahang lalaking inaresto niya at ipinadala sa Mercy Court upang mamatay sa mismong upuang iyon. Si David at si Rob ay magkapatid na lumaki sa isang ampunan bago naampon si Rob at sila'y nagkahiwalay. Ngayon ay malinaw na ginagawa ito ni Rob para sa paghihiganti. Batay sa drone footage, napansin ni Chris na may kausap si Rob. Ngunit nang pakinggan ang audio, napagtanto ni Chris na hindi ito isang kasabwat. Agad niyang pinakiusapan si Maddox na tawagan muli ang kanyang anak. Dahil naghihiganti si Rob laban sa kanya, malamang idadamay din nito si Britt. Napagtanto rin ito ni Maddox at agad na tinawagan ang numero, ngunit ang ama ni Nicole ang sumagot. Nang marinig ito, ipinakuha ni Chris kay Maddox ang panlabas na surveillance ng kanyang bahay. At totoo nga, ilang minuto lamang ang nakalipas, sa pilitang dinukot ni Rob si Britt. Pagkakita sa eksenang iyon, agad sumigaw si Chris kay Jacqueline at inutusang habulin si Rob. Biglang napansin ng mga pulis sa lugar ang isang timer. Habang pinapanood ang simulation ng pagkawasak dulot ng pagsabog sa harap niya, wala nang maisip si Chris. Maging ang AI na si Maddox ay nabigla rin. Ayon sa kalkulasyon ng lakas ng pagsabog, kayang burahin ng truck na puno ng bomba ang kalahati ng lungsod. Sa kabutihang palad, halos hindi nasaktan si Jacqueline at agad niyang sinimulan ang pagtugis kay Rob sa utos ni Chris. Kasabay nito, bumagsak sa 0% ang suspicion index ni Chris. Ngunit ang pagkakaroon niya ng kalayaan ay nangangahulugan din na mawawala ang kanyang karapatang gamitin ang buong kakayahan ng AI. Para mailigtas ang kanyang anak at mapigilan si Rob, iginiit ni Chris na ipagpatuloy ang paglilitis. Tanging sa pagpapatuloy nito niya magagamit ang lahat ng resources ni Maddox. Nahati si Maddox sa 2 magkasalungat na utos. Kung mananatili si Chris sa upuan, maglalabas pa rin ito ng nakamamatay na sound waves kapag natapos ang countdown. Para kay Maddox, isa rin itong sugal sa kanilang tagumpay. We've got this one chance to make up for it. We can make up for it by stopping Rob from hurting anybody else. And we need to stop him the same way we found him. Together. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chris na nag-evolve na ang AI at may kakayahan ng humusga tulad ng tao. May 9 na minuto na lang ang natitira, pumayag si Maddox na manatili siya at ginamit ang buong puwersa ng pulisya ng lungsod. Ibinigay niya kay Chris ang pinakamataas na antas ng Command Authority. Hindi madaling pigilan ng isang fully loaded na semi-truck. Ang mga pulis na humahabol ay tinatalsik lang nito. Tuloy-tuloy ang takbo ng truck sa mataong downtown papunta sa sentro ng lungsod. Nagsisimula ng madamay ang mga sibilyan sa paligid.
Dahil dito, nag-deploy ang Special Task Force ng helicopter para sa isang sapilitang rescue. Pagdating ng truck sa tulay, isang pulis ang mabilis na bumaba mula sa helicopter. Sinubukan ng mga pulis sa escort vehicles na pabagalin si Rob gamit ang kanilang mga baril, ngunit bigla itong umiwas at tumagilid ng malakas, dahilan upang tumaob ang isang police car. Nang mabigo ang rescue attempt, si Jacqueline ang kusang kumuha ng command at iniutos ang paggamit ng bomb drones. Agad na nataranta si Chris nang marinig ito dahil alam niyang nasa truck ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Jacqueline na kung ikukumpara sa libu-libong buhay na maaaring mawala, ang sapilitang pagpigil ang pinakamainam na opsyon. Matapos magsalita, inilunsad ng special police ang mga bomb drone. Nakiusap si Chris na huwag itong gawin, ngunit pinili pa rin ni Jacqueline na ipatupad ang utos. Don't do it! Hindi sinagot ni Maddox ang tanong ni Chris at wala ng oras para mag-usap pa. Nakaiwas ang truck sa interception at nakarating sa paligid ng courthouse na kasalukuyang nililikas na. Wala nang ibang pagpipilian, kaya inutusan ni Chris si Jacqueline na lumipad at harangan mismo ang truck ni Rob. Nang makita niya ang kanyang anak sa loob, pinilit ni Chris na manatiling kalmado at sinubukan kumbinsihin si Rob na tumigil. Ibinunyag ni Rob na si David, ang unang kriminal na nahuli ni Chris, ay inosente pala. Sumigaw siya na walang nakinig at walang nagmalasakit. Kaya ngayon, ipaparamdam niya kay Chris at sa buong korte ang parehong sakit. Pagkarinig nito, walang utos na ibinigay sina Chris at Maddox. Ngunit si Jacqueline na naroon mismo sa eksena, ay agad na nagpaputok. Balak niyang barilin si Rob upang mapahinto ang truck. Sa pamamagitan ng pakikialam ni Maddox, naihagis si Jacqueline mula sa umaandar na motorsiklo. Matagumpay na naibangga ni Rob ang truck sa Mercy Court. Sa halip na agad pasabugin ang mga bomba, ginawa niyang bihag si Britt at pinatay ang natitirang gwardya. Sa sandaling ito, wala nang 10 segundo ang natitira sa orasan ng paglilitis. Get me out of here! Maddox! This is the Mercy Capital Court. I'm Judge Maddox, and I'm going to preside. Maddox, end the trial! Maddox! I will assist you however I can. Matapos makalaya mula sa pagkakagapos, agad na nagtungo si Chris sa lobby gamit ang elevator. Pagbukas nito, mabilis siyang kumuha ng bulletproof vest. Isinuot niya ang kanyang headset upang manatiling nakikipag-ugnayan kay Maddox. Nang makita niyang bihag ni Rob ang kanyang anak, lumabas si Chris na nakataas ang mga kamay. Sa pagharap sa tao na sinisisi niya, inilabas ni Rob ang remote detonator. Balak niyang gawing abo ang lugar at ang lahat ng naroon. Sa mismong sandaling pipindutin na niya ito, lumitaw si Maddox sa malaking screen. Iminungkahi niya na kung naniniwala si Rob na inosente si David, dapat niyang patunayan na mali ang hukuman. Matagal nang nahuhumaling si Rob sa ideyang ito, kaya pumayag siya sa alok ni Maddox. Ipinaliwanag niya na 2 taon na ang nakalipas, natagpuan niya si David sa desperadong kalagayan at binigyan ito ng telepono at pera. Ilang sandali matapos iyon, nagkaroon ng pagpatay sa lugar kung saan nakatira si David. Ngunit kausap ni Rob si David sa telepono sa mismong oras ng krimen. Kaya 100% siyang sigurado na hindi si David ang pumatay. Naniniwala siyang sapat na ang call records para patunayan ang katotohanan. Habang nagsasalita si Rob, ipinaliwanag ni Maddox kay Chris na maaaring madisarm ang bomba sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga baterya sa remote. Ipinaliwanag ni Maddox na nang mahuli si David, walang natagpo ang telepono sa kanya o sa kanyang bahay. Bukod dito, natagpuan ang fingerprints ni David sa sandatang ginamit sa pagpatay. Nang marinig ito, sumabog sa galit si Rob. Para sa kanya, walang pakialam ang AI sa buhay ng tao at ang Mercy Court ay isa lamang institusyon ng pagbitay. Habang galit siyang nagpapaliwanag, sinamantala ni Britt ang pagkakataon at kinagat siya at agad na sumugod si Chris. Sa gitna ng pakikipagbuno, nawala ang bentahe ni Rob. Nang maipit siya, matagumpay na natanggal ni Chris ang mga baterya ng detonator. Pagkatapos, kinuha ni Chris ang baril at itinutok ito sa ulo ni Rob. Mahigpit niyang hinawakan ang baril, gustong tapusin ang buhay ni Rob sa isang putok. Ngunit sa pamamagitan ng pakikialam ni Maddox at ng kanyang anak, napigilan ni Chris ang kanyang galit sa isang malakas na sigaw. Jack, no! Nagulat si Chris nang ang bagong dating na si Jacqueline ay biglang nagpaputok, kaya agad niya itong pinigilan.
Sa puntong ito, sinabi ni Rob habang nakahandusay sa sahig na tumawag siya sa istasyon upang iulat na may telepono si David. Ayon sa kanya, mapapatunayan sana ng call records ang inosensya ni David. Matapos kunin ni Maddox ang mga lumang tala, natuklasan niyang isang babaeng pulis ang tumanggap ng tawag at ito ay si Jacqueline. Nagulat ang lahat habang sinisiyasat ang record ni Jacqueline. Lumalabas na kinuha niya ang telepono ni David mula sa evidence room at lihim itong itinapon sa tulay. You buried the phone. We need mercy, Chris. We need these scumbags scared. We need justice, Jack. Detective Diallo and Robert Nelson. Bagaman mahusay ang AI sa paghahanap at pagbubuod, masyado pang maaga para tuluyan itong mapalitan ang paghuhusga ng tao. Parehong nagkamali sina Maddox at Chris, at ang mga pagkakamaling iyon ay nagbubukas ng kahinaan. Sa paglilitis na ito, marami ring natutunang makataong paraan si Maddox. Binura niya ang record ng interogasyon ni Chris. Ngunit sa paningin ni Chris, ang isang AI na may ganitong antas ng pagiging makatao ay maaaring mas nakakatakot. At dito na nagtatapos ang pelikula.